Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa orasyon ng mutya ng langka. So ito po ay isi-share ko sa inyo ang mahiwagang orasyon ng mutya ng langka. So bago pa man po ang lahat, kung ang video na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang po ano. At syempre, pabango muna tayo para malapit ang swerte. Swerte. The best is, yan ang ano ko, mahilig ako sa swerte. So anyway po, ang mutya ng langka ay napaka-importanteng bahagi ng ating tradisyon pagdating sa spiritual sa Pilipinas. Ito po ay importante sa mga antingero. Isinulat ko po sa papel ang aking mga sasabihin kasi sa pagsasalita ko po ng Tagalog, medyo mali. Lalong-lalo na marami akong sinasabing ano. So anyway po, orasyon ng mutya ng langka. Ito po ang unang-unang tatalakayin natin ay informasyon bago ang orasyon. Ano po, para medyo naman naiintindihan natin kung paano gagawin. Ano po? So, narito ang isang orasyon na Latin na maaaring gamitin para sa spiritual na pag-activate po ng mutya ng langka. Para ito mapagpapabanal ng buto ng mutya ng langka, lalo na kung ito ay gagamitin bilang gamit na agimat or amulet para sa proteksyon o pag-aanyaya ng kagandahan ng buhay. Kasi ang ano po buto ng langka or mutya ng langka, ito po ay napakagandang agimat para sa pag-akit ng kagandahan ng buhay. So alam naman po natin na popular po yan. Ano? So, orasyon ng mutya ng langka para ito ay ma-activate at masunod sa iyo. Kasi po, ang mutya ay, ano po yan, buhayan. Hindi na natin kailangan buhayin. Pero, ito, ang mga mutya ay dapat pasunodin. Dapat sumunod sa atin sa gusto natin. Kaya ito ay binibinyagan or inaano na i-activate. So, meaning to say, ano po na pagsabing pag-activate nito, ito ay para sumunod sa iyo. Ikaw na ang bagong may-ari. Hindi na siya libre. Hindi siya pwedeng utusan ng iba. Ikaw lamang po ang mag-uutos niyan. Ika nga po, para sa ano, ikaw lang ang makakapagpagalaw niyan. Or sa iyo lang makikinig yan. Ano po? So, paano po natin gagamitin ito? Ang kailangan po, syempre, ang ating napakagandang intensyon para sa buhay. Kagandahan, protection sa kamalasan, ano. So, nasa sa inyo po yan kung ano ang gusto ninyo. Dapat meron kayong ano na nakalagay na kung ano ang intensyon na para saan ninyo gagamitin siya. Para yun ang susundin niya. So, paano gamitin? Number 1, linisan muna ang mutya ng langka at patuyuin. Patuyuin sa init ng araw, sa loob ng 3 araw po, ano, sa patuyuin mo para yung ano, yung hangin, ano, yung init ng araw, ano po siya, malinis kung ano man yung mga nakadikit-dikit diyan, ano, na hindi dapat na makasama para sa iyo. Sa 2 araw po, sa hating gabi, sa oras ng katahimikan ng tao, kasi kailangan po kapag tayo nagagawa ng ganito, dapat
laging tahimik. Ano, sa araw ng sa oras ng katahimikan, hawakan mo ang buto at bigkasin ang orasyon ng 3 times. Ano po? So, hahawakan mo po yung hahawakan mo po yung bato ng langka, tapos dadasal ka, babanggitin mo yung orasyon, which is na susulat ko mamaya. So, babanggitin mo po yun ng 3 times. So, habang binibigkas mo, isipin mo ang iyong layunin. Kaya bago ka man po mag-umpisa, dapat alam mo na kung ano ang gusto mo. Halimbawa, para sa tagumpay ng buhay. Halimbawa, para sa abroad, or para sa negosyo, or para sa panghalina, o para protection sa mga masasamang espiritu. Kailangan po na may may layunin kayong nakaset na po yung kung anong gusto mo pang nagawin para gawin ng mutya na yon. Pwede mo itong balutin, pagkatapos po pwede mo itong balutin ang buto at dalhin ito sa iyong bulsa o ikwintas o ilagay sa iyong altar. Paunawa lamang po. Dapat po talaga sinisiguro dapat meron ka ng layunin, may nakaset aside na po talaga ang gusto mo kung anong gawin mo para sa orasyon na ito or sa mutya, para hindi siya naguguluhan. Para halimbawa pagkatapos alam mo na ito yung talagang mutya na yon, para sa swerte mo. So, kung kung handa na kayo at meron kayong papel at ballpen or lapis, eto na po ang orasyon. Salamat po. So, huwag pong kakalimutan na ang orasyon po na ito ay spiritual. Hindi po ito hindi ito kapalit ng kung anumang halimbawa kailangan na natin na hindi na magtrabaho, yung gano'n. Hindi po dapat kailangan pa rin, kung para sa swerte kailangan pa rin po natin magtrabaho at magsumikap. Ito po ay tulong na mag-attract. At kung sa protection naman, kailangan po rin po natin na mag-iingat lagi. At syempre, magdasal sa mahal na Diyos lagi-lagi. So anyway, good luck po, and see you sa next video. Bye!